Susundo na ako sa aking VIP. At dadaan ako sa may 34th Street. Ang 34th Street, dugtong niyan ay Rizal Drive. So ang ating VIP ay nasa St. Luke's Medical Center, Bonifacio, Global City. So tulad ng aking sinasabi at sinasambit while on my previous upload, ang 34th Street ay heavy traffic always. It's because pag diniretso mo yan, bound to 32nd Street, nandyan ang Bonifacio Global City. Alright, maraming nagda-drop off and going out at the hospital. So we have to expected heavy traffic always. So kung kayo ay merong alternative route, well, pwede talagang umiwas kayo sa kalsada ng Bonifacio Global City na aking tinutukay ay 34th Street. Alright? So for example na lang, ito ngayon, 34th Street ang aking tinatahak. Malapit lang dito ang Wilcon Center, Wilcon City Center, to be exact. Alright, nasa likod lang tayo dyan. So ang tinatahak kong kalsada ay 34th Street. Okay? So all the way to Bonifacio Global City is Rizal Drive. Okay, ito na ngayon. Kung napapansin nyo, nakikita nyo, no? 2 lanes lang ito. No? Kaya sa dami ng mga sasakyan, congested talaga. So aking binibigyan ng clue, no? Alright, so binibigyan ko kayo ng idea na kung kayo ay pupunta sa St. Luke's Medical Center, so ang appointment nyo ay kailangan medyo early kayo pumunta, no? Dahil kung kayo ay dadaan nga dito sa may 34th Street, bound to St. Luke's Medical Center, heavy traffic talaga. Well, kung dadaan ka naman sa may EDSA, papasok ka ng Kalayaan, bound to BGC, pwede rin. So, papasok, magle-left turn ka sa may 5th Avenue. O kung dito ka naman sa may C5, bound to 32nd Street, ayan, babaybayin mo, going to 5th Street, babagsak ka pa din sa may 5th Avenue, babagsak ka pa din sa may Rizal Drive. Alright? Ayan. So, eto na nga ang inyong nakikita, ang realidad ng 34th Street all the way to St. Luke's Medical Center. Ayan, nagdudugtong na naman ng panibagong ng panibagong building dyan sa may St. Luke's Medical Center. Ayan, mismo yan, sa St. Luke's Medical Center yan. Madagdag, no? Dahil maraming patient, at the same time, lots of clients going there at St. Luke's Medical Center. Well, kapag ka maraming pumupunta dyan sa hospital yan, so ibig sabihin yun ang mga proof. Yun yung dapat na pupuntahan yung mga hospital dahil nga maraming pumupunta. Ibig sabihin, well, maganda ang serbisyo. Alright, pero well, obviously, kailangan may pera ka. Diba? Kasi pupunta ka ng hospital, kailangan talaga mapera ka. Lalong-lalo ba sa BGC pa, St. Luke's BGC. Alright? So yan, maraming salamat sa lagi nyong pagantabay, panonood sa aking munting palabas. At lagi nyo lang akong susubaybayan at marami pa tayong pupuntahan ng mga iba't ibang places. So, iba't ibang mga lokasyon. As always, syempre, travel person tayo. Kaya, para na rin kayong namamasyal sa mga iba't ibang dimension ng Metro Manila kapag nandito kayo. Okay? Lokasyon natin ngayon, St. Luke's Medical Center, Wilcon City Center at SNR along 34th Street all the way to 5th Avenue and Rizal Drive in going to St. Luke's Medical Center. At syempre ang aking munting paalala sa inyo, kailangan magbaon ng pasensya kasi kung ubos ang oras nyo kapag kayo ay
hindi naglaan ng oras para sa pagpunta dito sa hospital sa may St. Luke's, baka magiging mainitin ang ulo nyo, magiging impulsive kayo, ano? So dapat nating iwasan yan kasi ang inyong magiging concentration sa kalsada ay maapektuhan kapag kayo ay nagiging impulsive at kung kayo man ay mainitin ang ulo, alright? Dahil talaga namang ilang minuto kayo hindi makakagalaw dyan sa traffic dahil sa dinami-dami ng sasakyan. Ayan, i-ano natin, palapitin natin, oh. Ayan, 5th Avenue yan, ha. Ito naman ang aking lokasyon ay 34th. So, nandun naman ang St. Luke's. Ayan, sa tabi niyan, St. Luke's na yan. Okay? May ginagawa dyan in front of that building. Alright, nandiyan na yung St. Luke's. Until next time, thank you for watching. This is Philippine Traffic, and today is Tuesday. It's already January 23, 2024. Sa mga kababayan kong Pilipino, ayan, gumawa tayo ng mabuti habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. It is a duty for every Filipino to serve our country, all for the glory of God. Hindi kailangan tayo maging sundalo, hindi tayo kailangan maging pulis, hindi tayo kailangan maging isang politiko para makagawa na mabuti sa ating kapwa. Kahit sa simpleng paraan, ang importante naging mabuti tayo sa ating kapwa at tayo may nagawa kahit sa simpleng paraan. Until next time, ang buhay natin ay iisa lamang, kaya dapat nating alagaan at sa uulitin, gumawa tayo ng mabuti habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Life is too short, and our life is just only guaranteed kapag tayo ay siningil ng ating dakilang may likha, ng ating buhay na kanyang iginarantiya sa atin. Dapat mayroon tayong ipinisinta at may mai-report, may masabi sa kanya na ganito ang aking ginawa nung ako'y nabubuhay pa sa mundong ibabaw. Dahil hindi natin mahuhulaan, hindi natin kayang pigilan kapag tayo ay sakaling sisingilin na. Kahit nandiyan tayo sa loob ng bahay, kung talagang tayo ay may mangyayari sa atin, we have to be careful all the time. Alright? Hanggang sa muli ng aking pag-uulat na malagay ng trapiko. Diyos mabalos.